Bagong-bagong balita, uuwi na po sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na 14 na taon nang nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, kasunod ng mahigit isang dekadang pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. kay Indonesian President Prabowo Subianto at sa Indonesian government para raw sa kanilang goodwill o kabutihang loob. Ang pagpapauwi kay Veloso ay sumasalamin daw sa malalim ugnayan ng Pilipinas at ng Indonesia. Walang sinabi ang Pangulo kung kailan pauuwiin si Veloso. Bago po yan, nakapulong na ni Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Hamoralin, ang Indonesian Coordinating Minister for Law and Human Rights kaugnay sa pagpapauwi kay Veloso. 2010 nang maaresto at mahatulan ng bitay si Veloso para sa kasong drug trafficking matapos siyang mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang maleta. At kaugnay nga ng inaasahang pag-uwi sa Pilipinas ng death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Makakapanayan po natin live dito sa Balitang Hali si Ginang Celia Veloso at Ginoong Cesar Veloso, mga magulang po ni Mary Jane Veloso. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam na ito sa amin. Maraming salamat din po. Masaya. Opo. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayon na mismong ang Pangulo ang nag-anunsyo na makakauwi na sa wakas sa Pilipinas si Mary Jane? Naku, masayang-masaya po kami. Kami po buong pamilya. Kaya maraming salamat po sa ating Pangulo. At ano ho ba ang sabi, kasama ho ba daw kayong susundo kay Mary Jane at kailan raw inaasahan ng kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas? Yung pong pag-uwi niya, wala pa po kami inaasahan kung kailan po. Pero alam ko po, December 15 to 19 po dalaw namin kay Mary Jane. Pero ang sabi po sa migrante, baka maaaring mauna si Mary Jane. O kung halimbawa po sa December, baka sabay daw po namin umuwi si Mary Jane. Kaya masaya po kami. So yung December 15 na sinabi po sa inyo, scheduled yun, hindi nyo pa alam noon na makakalaya na siya? Hindi pa po, hindi pa talaga. Okay. Ngayon, nagkataon lang. Sino po nag-abiso sa inyo tungkol sa balitang ito? Migrante po. Bali Okay. 3 araw po ngayon. At ano po yung paliwanag nila sa inyo? Ano raw yung kondisyon? Meron ba? Makakauwi na ba siya diretso sa bahay ninyo? Ano po yung sinabi sa inyo? Tumawag po si Joanna po sa amin kanina. Ang sabi niya, makakauwi na raw po si Mary Jane dahil nanawagan na raw si Presidente Marcos na pauwi na dito sa Pilipinas yung ating Masaya. Masayang-masaya po kami. So talagang wala pa po kayong detalye. Ang importante talagang makakauwi na siya. Opo. Alright, lilinawin lang po natin, so makakauwi po siya sa inyong tahanan kasi may mga naunang naulat po na maaaring dito daw siya ikukulong sa bansa. Noon po, ganyan po ang balita, pero sa ngayon po at mismo na si Presidente Marcos na pauwiin na po dito sa amin. Ayun. At meron din hong mga lumalabas na balita na mayroon daw karamdaman si Mary Jane. Ano ho ba ang inyo pong nalalaman ukol dyan? Opo. Noon po kasi nalaman po namin, tinubuan po ng bukol sa matres, pero naalis na. Pero tumubo po uli. Ngayon, sabi ko, pa-opera po uli dahil lumalaking araw po. Hindi lang po sa matres ngayon, pati po 2 suso, tinubuan po ng bukol. Nung pong operahan po nila, himala po ng Panginoon. Kahit ano pong tingin nila, nawala po ang mga bukol niya. Well, magandang balita po yun. Kailan niyo po huling nakausap, yung inyong anak? Sa araw lang po, tumawag po. Lang po. Pero nung nakausap niyo, hindi niyo pa nakukumpirma, wala pang konfirmasyon na makakauwi na siya? Wala pa po. Maski po si Mergen, wala pong alam. Binalita lang po namin yung nanay. Okay na. Hintay ko December 15. Ganun lang po. Yung Pangulo po, nakausap niyo na po ba? May mga opisyal na po ba kayo mula sa gobyerno na nakausap bukod po sa tumutulong sa inyo na migrante? Ala pa po. Okay. For sure, meron na hong tatawag sa inyo dahil kailangan siyempre opisyal kayong maabisuhan tungkol sa paglaya po ng inyong anak. Ano pong mensahe po ninyo? Maraming salamat po sa gobyerno natin, kay Pangulo, at saka sa lahat po na mga tumulong sa amin, sa mga kapatid namin, mga migrante,
mga taong simbahan, at sa buong mundo po at sa mga media. Lahat po ng tumulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oho. Nanay, ako po sa aking panig lang, gusto ko lang malaman, baka meron hong kayong parating na pag-uusapan ni Mary Jane kung sakasakaling makakauwi siya, miski noong pamanin, di ba? Siyempre, meron ho tayong pag-asa parating, di ba? Baka meron siya mga gustong i-request sa inyo, kaya ano ho ba yung inyong ihahanda kaya para kay Mary Jane para maging espesyal ang kanyang pag-uwi? Yan po ang hindi po namin alam dahil kami po ay walang hawak na pera sa ngayon. Mahirap lang po kami kaya hindi po kami nangangako na mayroong Baka po, sakali manghanda po sila. Wala po kami kasing pera ngayon. Oho, okay lang po, pero baka may mga paborito siya na naiisip nyo, no? Na po pwede hong, I'm sure, miss niya na hong kumain ng pagkaing Pinoy. Ang paborito po niya, ang hinihiling niya sa amin itong adobong baboy. Wow. Yan ho ba ang forte nyo rin? Nagtago po kami nung dumalaw kami, nagtago po kami ng adobong baboy para maibigay na sa kanya. Ah, okay. Yung po, adobong baboy daw. Opo. Ganun po. Nanay, nung December 15 na dalaw dapat po ninyo, kasama niyo po ba yung mga anak ni Mary Jane? Kumusta na po sila? Opo, kasama po yung dalawang anak sa kami ni tatay. Okay. Kumusta na po ngayon yung dalawang anak po ni Mary Jane? Po, awa ng Diyos, napalaki na po namin sila kahit naghihirap. Kung minsan, ayun nga, karamihan. Lola, pengingan 200, pampalod. Tita, pengingan naman 200. Gano'n lang po sila lagi. Awa ng Diyos, nairap po. Siyempre, naibalita niyo na po sa kanila. At ano pong nag-reaction po nila? Masaya po. Lumulundag po sila sa tuwa. Lalo na po yung sanay. Malaman niya. Ay, tuwa po siya. Salamat Diyos, Eka. May mag-aalaga. Na may mag-aalaga na raw sa kanila. Masusubukan na raw nila na may mag-aalaga sa kanila magkapatid. Opo. Pwede hong malaman, ilang taon na ho yung mga anak ni Mary Jane? Yung pong panganay, 22 na po sa November po. November 28 po, 22 na. Yung pong bunso, no October 25 po, 17 na po. Again, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras, Ginang Celia Veloso at Ginoong Cesar Veloso. Mga magulang po yan ni Mary Jane Veloso at napakagandang balita po na ito para po sa inyong pong pamilya at syempre sa lahat po dito sa bansa. Thank you very much po. Salamat po. Magandang pamasko po sa ano yan, Pasko. Oo nga po. Nako, advance Merry Christmas po. Opo, regalo po ng Panginoon sa akin yan sa December 13. Salamat po. 14 na taon ngang inabot bago payagang makauwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso ng pamahalaan ng Indonesia. April 2010 nang naaresto siya sa Indonesia matapos makita ng mahigit 2 kilo ng heroin ng kanyang maleta. Gate ni Veloso, pinagbitbit lang ng kanyang recruiter ang maleta at hindi niya alam na may illegal na droga ito. Makalipas ang 6 na buwan, hinatulang guilty si Veloso ng drug trafficking at sinintensyahan ng kamatayan. Mula noon, ilang beses nang humiling ang pamahalaan ng Pilipinas sa Indonesia na bigyan ng clemency si Veloso. Noong 2015, kabilang si Veloso sa 10 itinakdang i-execute dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pero hindi natuloy ang pagpa-firing squad kay Veloso matapos pansamantalang ipagpaliban o bigyan ng indefinite reprieve ng Indonesia. Yan ay matapos umapela si Pangulong Noynoy Aquino kay Indonesian President Joko Widodo. Kasunod ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Ayon kay Serio, nakatatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Hiniling ng Aquino administration na muling tingnan ng pamahalaan ng Indonesia ang kaso ni Veloso para pwede rin siyang maging testigo laban sa mga nag-recruit sa kanya. Una itong tinanggihan ng Indonesia pero pumayag din kalaunan. Matapos maudlot ang execution noong 2015, binigyan naman umano ng go signal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Indonesia sa pag-execute kay Veloso noong 2016 ayon mismo kay Widodo. Itinanggi ito ng dating spokesperson ni Duterte na si Ernesto Abella. Anya, ang sinabi ni Duterte kay Widodo ay gawin ang naaayon sa kanilang batas. Sa loob ng ilang taon, pinayagan din ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Noong 2022, umapela ang pamilya ni Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos na muling humiling kay Widodo ng executive clemency para kay Veloso. May 2023 nang magkausap si Pangulong Marcos at Widodo sa sidelines ng ASEAN Summit sa Indonesia kaugnay sa kaso ni Veloso.
Bukod sa clemency, hindi rin daw tumigil ang gobyerno ng Pilipinas na hilingin ang pagpapababa ng sentensya kay Veloso o ang pag-extradite sa kanya at dito sa Pilipinas makulong para sa kanyang kaso roon.